Ayan, Daniel, baka may nais kang sabihin. Yung dito po sa sa kanina, yung ayun nga, yung about sa humbleness and humility na pinakita nga po sa atin ng Panginoong Hesukristo nung siya po yung namumuhay pa. And yun po yung naging example na gusto niyang ipabatid sa atin na yun din po yung ating gawin. Lalong-lalo na po sa ating mga ginagawa sa bawat araw na paglilingkod is yung humility, humbleness, yung talagang buong puso na pagpapakumbaba na naglilingkod po sa bawat isa, lalo na po sa mga ginagawa nating gawain ito sa pagbabahagi po ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo, na yun nga po no, na mayroong pagmamahal at meron pa ring pagpapakumbaba sa lahat ng tao kahit po alam na natin kung ano man yung katotohanan, hindi po natin kailangang ipagsigawan yun. Bagkos ibahagi po natin sa kanila kung ano yung nararapat, kung ano po yung makakapagpabago po sa kanilang mga buhay, kung ano po yung talagang nilalaman ng kasulatan or yung salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, na yun nga po no, na talagang kailangan nating isa pamuhay. At ito lamang po talaga yung ating ilaw, tulad po na nabanggit kanina ni Ate Angel, ito po yung ilaw natin dito nga po sa kadiliman po ng mundong ito na atin pong ginagalawan, mga kapatid. And isa nga rin po dito no, na ito rin po yung nagpagising sa atin sa ito nga po no, sa kasinungalingan or kadiliman nga po ng mundong ito, mga kapatid. Dahil ang salita na lang po talaga ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na ilaw at siya pong gumagabay sa atin sa bawat araw, lalong-lalo na po sa ating paglakad, sa ating mga pananampalataya, at sa ating nga po mga ginagawa na paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Yun na lang po yung natitirang ilaw na nasa atin. Ang Kanya pong salita at ang Kanya pong banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Simula nung nalaman po natin yung katotohanan, at yun po no, isa pamuhay po natin kung ano po yung nakapaloob po dito sa kasulatan or sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun lang po. Salamat. Amen. Sister Bless, baka may nais kang iyan. Ayan mga kapatid, magandang hapon po. Ang ano praise God. Praise God kasi talaga ang dami nating natutunan dito. No? Na-topic natin last time yung 11, no? Yung kay Lazarus. Tapos ito yung continuation. Kilala naman po natin si Martha and Mary, yung kapatid po ni Lazarus. Diba? At ang nabanggit po dito sa 12 ay si Mary. No? Si Mary ay perfect representation po talaga ng isang child of God. Diba? Isang true follower of Christ na merong intimacy, may relasyon. Diba? Yung si Martha nga po, yung kapatid niya, na talagang distracted no sa pagsiserve, tapos marami siyang worry sa buhay, talagang parang lukewarm, diba? Walang relasyon. Di katulad ni Mary na pinili na umupo sa paanan ng Panginoon at makinig sa kanyang mga turo, sa kanyang salita, at talagang nakafocus siya, no? Meron siyang intimacy, may relationship siya sa Diyos, kinilala niya ang Panginoon. At dito sa chapter 12, mga kapatid, natulad din po sa Matthew chapter 26 and Mark 14, yan po ay same po dito sa ginawa ni Mary no nandun sa ibang Gospels. Pero doon, sa Matthew 26 and Mark 14, ang tinutukoy po doon, ang inanoint po ni Mary ay ulo. Tapos dito naman po sa John 12 ay paa. So, ibig sabihin, buong katawan po ng Panginoong Hesus ang inanoint niya. So, ibig sabihin, talagang representation to na linay up niya ang lahat, binigay niya ang lahat-lahat sa Diyos. Ganon din po tayo, no? Binigay ng ating Panginoong Hesus ang buo niyang buhay para sa atin. Kaya tayo din po, ibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. So, ang ganda nga po ng na naging symbolism dito nung ginawa ni Mary. Inanoint niya po yun. Kundi, dito tayo mag-focus sa chapter 12, yung sa paa. Sa paa ng Panginoon, inanoint niya ng expensive ointment, pure nard, one of a kind, talagang mamahalin. Ibig sabihin po mga kapatid, yun ay tayo. 'Di ba? Ang lahat-lahat ng sa atin, itanggihan natin, isurrender natin sa Panginoon. Yan po ang gusto niya. 'Di ba? Yung puso mo, yung buhay mo, ipagkaloob mo sa Kanya, i-surrender mo sa Kanya, katulad nga po ng representation ng ginawa dito ni Mary, at hindi lamang po niya inanoint, diba, ng expensive ointment, at pinunasan niya pa yung paanan ng Panginoon ng kanyang buhok. Nabanggit nga po natin last time, na topic natin itong sa chapter 11 itong
John, ay ang naging reference po natin doon ay yung sa 1 Corinthians chapter 11 ba yun sa head coverings, mga kapatid, na ang representation po ng buhok para sa babae, ayan 1 Corinthians 11, ang buhok po ay nagre-representa sa glory. Diba? Amen. Wait lang. Hindi ba yan? Ayan, for her hair is given to her for a covering, yun ay nagre-representa sa babae as glory. So, ibig sabihin, ikaw na, 'di ba, hindi lang basta cheap towel yung pinangpunas na sa paanan ng Panginoon, kundi ang kanyang buhok, which is her glory. Ibig sabihin po nito, laying up lahat ng honor, ng status, ng glory para sa Panginoon. Showing humility mo, yung devotion mo, yung desire mo, 'di ba, na makilala, masik ang Panginoon, yung honor, binigyan mo siya ng honor, lahat pinagkaloob mo sa kanya. 'Di ba? Sinurrender mo sa kanya. Yan po yung nangyari po dito, no? Na meron naman po dito si Judas. May eksena po dito si Judas Iscariot na ang representation niya po, kung si Mary ay representation ng isang follower of Christ or child of God, si Judas naman po ay child of the devil. Yan ang representation niya, kingdom of darkness. Tapos si Mary, kingdom of God. Na kung ano po yung fruit, 'di ba? Kung ano po yung fruit kung ano yung wangis ng Panginoong Hesus na kay Mary, na umiiral sa kanya. Kung ano yung wangis ni Satan, yung fruit, 'di ba, ng pag-uugali ni Satan, nandun kay Judas. Ayan po yung representation nito dito. Na talagang mga kapatid, nasa po yan? John chapter 3 ba yun? Children of God and children of the devil. Tama ba? 1 John chapter 3. Yun po yun, no, mga kapatid. Ayan. So, kung babasahin niyo po yun doon, ang ibig sabihin, ang sabi po dito, no, yung children of God, yun yung nagpa-practice ng righteousness. Lumalakad sa righteousness ng Panginoon. While the children of the devil ay nagpa-practice ng sinning. Ibig sabihin, bumuhay sa kasalanan. Katulad po ni Judas. Kita nyo po dito, ang tagal pong pinahawak sa kanya. Para po siyang treasurer, no? Pinahawak yung money bag. Ang tagal, 3 years. 'Di ba? Tapos, nasa kanya, tapos nalaman natin dito, sa chapter 12 na, kinukupitan pala, ninanakawan pala, yung money bag. So, talagang yan, yes, yan ang representation talaga ng children of the devil, na kasama na siya ng Panginoon, nandun na siya. 'Di ba? Kasama na siya ng Panginoon, pero hindi talaga nabago yung puso niya. Talagang nandun yung seed ni Satan. Nasa kanya, umiiral sa kanya si Satan. Diba? Parang rin siya, ate, yung tawag dito, yung katulad, kunyari, kasama natin siya, ang tagal-tagal na natin siyang kasama, pero walang nagbabago. Nasa mundo pa rin pala Hindi talaga lumalago. yung puso niya. Yes. Hindi lumalago. Kasi hindi niya pinapalago yung puso niya. Amen. Kasi meron talagang, aminin po natin na meron po talagang children, may seed po talaga si Satan, na kahit anong gawin, na hindi na talaga, like sino pa ba? Yes. Si Cain or si Esau, 'di ba? Meron nga doon, saan nga babanda 'yon, na kahit daw anong iyak ni Esau, hindi na, 'di ba? Hindi na siya mapapatawad. So ibig sabihin po talaga, yun po yung mga talagang may seed. Children of the Yes, kingdom. children of the devil, may seed talaga ni Satan. Mga hindi talaga pipiliin ng Panginoon hanggang sa huli. Kasi sabi nga po ni ni Peter sa Acts, na nalaman niya wala po talagang pinapaboran, wala pong partiality ang Panginoon, dahil yung nalaman niya yung may mga takot at gumagawa ng tama sa Diyos. Yun po yun. Unlike yung mga ito, hanggang sa huli talagang wala. 'Di ba? Opposing po sila sa will ng Panginoon. Ang pinapamuhay po nila na nawangis pag-ugali ay galing sa kaaway. No wonder, 'di ba? Kasi may children po talaga ang devil, 'di ba, si Satan. So proceed po. Sister? Go lang, sister. Ayan, sorry, medyo mahaba itong nasulat ko. Yung sa 2 Corinthians po, chapter 2, verse 15, ang sabi po doon, no, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved, among those who are perishing. Tayo po ay, sabi nga po dito, pagpatuloy sa 17, for we are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God in the sight of God, we speak in Christ. So, ibig sabihin po, tayo na naglilingkod, may pananampalataya, tapat sa Panginoon, na pinagkaloob natin ng buhay natin, ayan, no, may sinseridad. Sabi nga po dito, no, men of sincerity. Hindi po katulad ng mga peddlers ng God's word na nagngangaral ng salita ng Diyos,
Pero, hindi po nababago yung puso nila. Wala po silang transformation. May sariling meron silang selfish motive or ambition sa pangangaral nila. Yan po yung sinabi dito ni Apostol Pablo sa Corinthians, na tayo, aroma tayo of Christ. Mabango. 'Di ba? Katulad ng ginawa dito ni Mary. Talagang nalugod ang Panginoon dun sa ginawa niya. Sa ginawa niyang pag-anoint. 'Di ba? Sa buong katawan, hindi lang sa paa, no? Nalaman natin sa ibang mga gospels, hindi lang paa, buong katawan po, ulo hanggang paa po, ay inanoint niya ang Panginoon. 'Di ba? Linagyan niya ng mamahaling ointment. Ibig sabihin po, hindi po ito about dun sa ointment eh. Kasi nalaman ng Panginoon, kita ng Panginoon yung puso mo. 'Di ba? Yung puso mo nasa Kanya. Regardless kung ano yung ipagkaloob mo sa Kanya, expensive man or hindi, lahat-lahat sa'yo. Katulad nga po ng widow, no? Na yung mayaman, nag-donate siya ng, 'di ba? Nag-donate siya doon sa, saan nga ba 'yon? Sa simbahan ba 'yon? Or sa synagogue? Yung widow, ang binigay niya, yung natitira niya na lamang na pera. 'Di ba? So kahit kakarampot lang 'yun, pero 'yun na yung lahat sa'yo, pinagkaloob mo. So, ibig sabihin, lahat-lahat ng meron ka, kung ano man yan, di ba? Kung yaman man yan, kung ano lang meron ka, di ba? Kung anong itanggihan mo sarili mo, surrender mo sa Panginoon. Yan yung ginawa ni Mary. Di ba? Binigay niya, kayang-kaya niyang ibigay ang lahat para sa Panginoon. Bigay ang buhay niya sa Panginoon. Di ba? So, dito din po, no, sa mga next na talata, dito sa Plato kay Lazarus, nagpapatunay lang po mga kapatid, yung mga Jews po dito, di ba? Yung mga Jewish leader, ay ang goal, alam po naman po natin na ang goal po ng kingdom of darkness ni Satan is to steal, kill, and destroy. So, ang plano po nila dito, kasi nalaman po nila na nabuhay po si Lazarus, so ito ay representasyon, nagsisignify ng glory ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon. So, ang gagawin nila, sabi nga nila dito, may plano sila na patayin si Lazarus. Kakabuhay lang, no? Raise up from the dead, papatayin nila. Papatayin Grabe, agad. no? Diba? Ganyan. Ang nasa kingdom of darkness. Talagang they want to silence, they want to, gusto nilang tabunan yung katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga tao. Para nga po, hindi lumapit yung mga tao. Hindi maniwala ang mga tao. Hindi maniwala, hindi manampalataya sa Panginoon. Yan po yung goal nila, di ba? To silence the truth of the Lord. Yan po ang goal nila. And then, dito po sa triumphal entry, mga kapatid, pasensya na mahaba mga kapatid, sa triumphal entry po ng Panginoon, di ba, yung pagpasok niya dito sa coming niya sa Jerusalem, nakasakay po siya sa young donkey, mga kapatid, sa batang donkey's colt. Ibig sabihin po, yun ay nagre-representa po sa atin. Tayo, na nakaupo po, di ba, sa young donkey, nakaupo ang Panginoong Hesus sa atin, nakaupo ang Panginoong Hesus sa puso natin. Siya yung naghahari dyan. Na tayo, as young donkey, we follow, we submit, we obey, we follow the Lord. 'Di ba? Siya yung nagko-control, no, sa donkey, 'di ba? Kung saan pupunta, kung dito, 'di ba? Ang Panginoon ang nasusunod sa atin. Tayo yung young donkey. Siya ang may control. Yes, we obey. And then, yung dito po mga kapatid, sa next na talata, yung about po sa wheat, grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, yung grain of wheat po dito, di ba, nagre-representa nga po sa, para kasi po, mga kapatid, pag ang seed or grain of wheat po, pagka nakaangat po siya sa lupa, hindi siya tutubo. 'Di ba? Pero pag nilibing mo na yan sa lupa, tutubo siya. So, ibig sabihin, at bagamat mag-isa lang siya, bagamat mag-isa lang siya, pagka tumubo siya, dadami yung bunga. 'Di ba? Bear much fruit. Talagang magbubunga. So, katulad po yun ng pagkamatay ng Panginoon. Death produces glory. Yung kanyang resurrection, yun yung glory. Mga kapatid na tinatawag dito na, nung nailibing ang Panginoon, He died for us to live. For us to have eternal life. Namatay siya para tayo magkaroon ng buhay. Para sa atin po yun, mga kapatid. Kaya talagang, grabe yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, no? Parang hindi natin mamahalin ng ganitong Diyos na nagsakripisyo para sa atin ng kanyang buhay, ng kanyang katawan, ng kanyang dugo. Lahat. Binigay niya sa atin. So tayo, bigay din natin yung lahat ng lahat-lahat sa atin. Ito yung i-representation tayo. Dapat ganito din tayo, katulad ng grain of wheat. Na kailangan, 'di ba, katulad nga po pag namatay, 'di ba? Pagka namatay, linilibing. So kailangan we should be dead on ourselves. 'Di ba? For us to be alive in Christ, 'di ba? Dead to sin,
dead to our desire, dead to our passion of our flesh, dead to our habits, dead to our lahat ng mga kagustuhan ng ating laman. Basta dead to ourselves for us to be alive in Christ, in His Spirit. Yan na po yung namumuhay sa atin ngayon. Hindi na po tayo, kundi ang Panginoong Hesus na po sa ating buhay. Di ba mga kapatid? And then, dito nga po mga kapatid, sa yung lifted up, the Son of Man must be lifted up. Nabanggit na po ni Sis Angel, yung explanation, dagdagan na lang po natin na, ibig sabihin po nung talagang nilifted po ang Panginoon, nasabi nga po dito, ang ibig sabihin ay pinapabatid niya kung what kind of death he was going to die. Ibig sabihin sa krus. Kasi inangat po siya eh. 'Di ba? Inangat siya dun sa krus, nakapako siya dun, nakaangat siya. Yun ay para nga po for the glory. 'Di ba? Death produces glory. At nung nag-rise up from death, ay nag-ano na po siya, muling pagkabuhay, resurrection, victory na. Ayan na po yan, di ba? Nailapit na po ang lahat. Meron na pong mediator. May kapatawaran na po sa kasalanan. Tayo na lamang po ay bibigay na lamang ang buhay natin sa Kanya. Di ba? Lumapit, magpalinis, humingi ng tawad, magrepent, di ba? Magbago. Yan po ang repentance, pagbabago ng isip, puso at pamumuhay. Para tatalikuran mo na yung kasalanan at lalakad ka na ng tuwid sa Diyos, sa Kanyang will, sa Kanyang righteousness, mga kapatid. Yan po yan. Itatanggihan mo yung sarili mo. Diba? Yan po yung umpisa ng pagsunod mo sa Diyos. Deny yourself. Yan po yan, mga kapatid. And then, yan, alam naman po natin, He is the light of this, He is the light. So tayo, na nailawan, na mula sa kingdom of darkness, napunta sa kingdom of God, na ilawan, tayo din ay iilawan din yung iba. We serve as the light, salt and light of this world. Diba, mga kapatid? Tayo magpapalaganap ng liwanag, ng katotohanan, ng tungkol sa ating Panginoong Hesus, 'di ba? Sa kanyang yung magandang balita, yung sa kanyang salita, kingdom gospel, kingdom message na meron ng kapatawaran. 'Di ba? Kasi dati sin, for the wages of sin is death, yan yung sa old law eh. Pagkasala ka, may kaparusahan na agad. Death po yung dala ng old law. Pero ngayon, sa new covenant, 'di ba? Bit-bit ng Panginoon yan yung hatid, 'di ba, ng kanyang crucifixion and resurrection, victory, life, not death, life. 'Di ba? He died for us. He died for us to have life. Hindi lang basta-basta life, kundi eternal life. Talagang tagusan hanggang eternity, mga kapatid. Diba? Yan po yun. And then dito, mga kapatid, sa, yun nga po, no? Dito sa yung unbelief ng mga tao, na may takot pa po, mas may takot pa po sila. Yung mga Pariseo dito, diba sabi, yung mga authorities, naniwala sila sa Panginoong Hesus, pero natatakot sila. Nasabi nga po yun ni Sis Angel, no, na mas may takot pa sila sa kapwa nila tao na kaya lang, 'di ba, kumitil ng buhay kaysa sa Diyos na kayang kuhanin, 'di ba, yung flesh and yung yung soul mo, mga kapatid. Nakakalungkot lang po na may mga ganitong tao na they are compromising po eh. Yung kanilang yung eternity nila, 'di ba? Mas pipiliin pa po nilang mag-suffer eternally. Kaysa dito gusto nila maginhawa sila dito. May fear sila, may takot sila, 'di ba? For no coward will inherit the kingdom of 'di ba? Heaven, mga kapatid. So, wala po dapat duwag. Hindi nga po fear. Hindi nga po fear sa ibang mga bagay o ibang tao ang bitbit ang dala po ng Panginoon sa atin, kundi fear sa Kanya lamang, sa Diyos lamang, mga kapatid. The rest po, wala po tayong fear, 'di ba? Hindi po spirit of fear ang binigay po sa atin, kundi talagang spirit of peace, spirit of truth, mga kapatid, para ipamuhay natin yung katotohanan at kaligtasan na binigay sa atin, hindi para matakot tayo sa kapwa natin tao, na ang dadalahin lamang po sa atin ay eternal suffering, mga kapatid. Kasi kung ang ginagawa, katulad ng mga Pariseo yung sinusunod nila, 'di ba? Mga Pariseo, hindi naman po yan, wala po yung fruit. Wala yung fruit na wala yung wangis ang Panginoon. Ang wangis yan nila, 'di ba? Tinawag nga po silang ng Panginoon. Saan nga yun, Sis Angel, yung na topic mo? Na tinawag silang mga anak ng diablo. Dito sa chapter 10. Ay 8 ba? 8 chapter 8 yun. Chapter 8. Kaya, kung sila ang susundin mo ng mga children of devil, nakikiisa ka sa kanila. Nagiging children of the devil ka din, di ba, mga kapatid? Kaya wag po nating ikompromiso yung eternal life natin. Para lamang dito, natatakot tayo na mawala yung status natin sa lipunan, mawala yung validation natin sa tao, mawala yung maganda nating, yung yung maganda nating pangalan, reputasyon. Di ba? It's not worth it, mga kapatid. Kasi,
temporary lang yan. Matatapos din. Pero yung eternity mo, dapat yun yung inaasikaso mo. Di ka dapat mag-compromise. Ipamuhay mo ang righteousness sa lahat ng sirkumstansya ng buhay mo. Hindi mo yan ipo-compromise, hindi mo yan iti-take risk kasi mga kapatid, ang ang awa ng Panginoon ay binibigay na po ngayon. Pagka nandyan ng Panginoon, 'di ba? Sarado na yan. May deadline po mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, sabi nga po ni Sis Angel, no, habang naririnig niyo po ito, tayo po yung mag-repent na, bigyan nyo na po yung buhay nyo sa Panginoon. Kasi po, kung ipapagpaliban nyo pa po yung salvation nyo, mga kapatid, hindi nyo po hawak ang buhay nyo. Pwede po tayong unang mawala. Di ba? Masasarado na po yung awa dyan pagka nawala po kayo, comes judgment na. 'Di ba? A man appointed to die once and after that comes judgment. Judge. Ito nga po yung nasa last talata dito sa natapik ni Sis Angel, na ang sabi dito, ang Panginoon, if anyone hears my words and does not keep them, hindi daw po sinunod, 'di ba? I do not judge him. For I did not come to judge the world but to save the world. Ibig sabihin po, nung first coming ng ating Panginoong Hesus, naparito siya para maglinis ng kasalanan. To save, 'di ba? Para iligtas ang sanlibutan. Pero sa second coming niya, judgment na po. Kaya tama yung nandito. Naparito siya sa una, first coming niya, para nga po magligtas. Pero sa second, judgment na po, which is ang sabi dito, the word is the judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. Ibig sabihin, kapatid, pag narinig mo to at nireject mo pa rin ang Panginoon, wala ka nang may kakatuwiran sa Great White Throne Judgment na hindi mo narinig ang katotohanan sa kanyang salita, kapatid. Diba? Yan po yan. Kasi nga po, sabi niya dito, and I know that His commandment is eternal life. So, kung i-reject mo siya, sabi nga po, no, kung magtitiis ka hanggang sa huli na tapat at sumusunod sa Kanya, kasama kang maghahari sa Kanyang kaharian. Pero, pag tinanggihan mo, you deny the Lord, you reject the Lord, itatakwil, ire-reject ka rin niya. Depart from me, for I never knew you. Yun ang makakamtan ng salita ng mga taong ganyan. Kasi yung word na nga po yung humusga sa kanila. Kasi binigay na, talagang hinatid na natin yung mga servants of God, mga padala ng Panginoon, 'di ba? Para mataniman sila, para nga po wala na silang katuwiran sa Great White Throne Judgment na hindi nila narinig. 'Di ba mga kapatid? So, yan po yun. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Ayan, Sister Nika, baka may gusto kang idagdag. Brother JC, baka may gusto ka pong Ayan, Nanay Wilma. Yes. Baka meron Sa akin po lang, kayong Sige po. encouragement lang. Patuloy lang tayo. Dahil nandyan na, ipinaliwanag na sa atin lahat. Ang sa akin lang, panatilihin ang ang puso natin na matuon sa ating ilawan. At huwag nating itong pabayaan na mawalan ng langis para hindi tayo madeceive ng kaaway. Kaya yung tayo bilang believers, manatili tayo. Kasi ang daming pinaghaharian ng kingdom darkness. Nagahari siya sa panahon ngayon. Siya talaga namamayagpag sa panahon ngayon. Ang dami niyang nadideceive. Ang daming mga problemang ibinibigay sa buong mundo. Nakita naman natin lahat kung anong nangyayari. Kaya yung ilawan na yun, iyon ang mag-iilaw sa ating mga mata, sa spiritually, lahat. Huwag natin itong pabayaang mamatay ang ilawan natin. Kaya ang ilaw natin ay ang Panginoon, siya ang maggagabay, siya lahat. Sa Kanya lang tayong tumuon, katulad ng faith ni Maria. Kung gaano ang faith niya, hindi natin maruro. Kaya ang desire natin lahat, bawat isa sa atin, maging ganun tayo para sa kaharian ng Panginoon na patuloy tayong sasacrifice para sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa hapon na ito.
mga kapatid. Patuloy lang tayo sa ating ginagawa. Salamat sa atin. Yun lang. Amen. Praise God po. Okay, Praise okay. God. Si Brother JC, baka may gustong sabihin. To God be the glory po mga kapatid. Medyo nawala ko kanina kasi nag-charge ako. Message ko lang at ang dagdag tibay ng loob. Keep it up lang tayo sa ating pananalig at paniniwala sa Panginoon Jesus, lalo na ang pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil ito naman talaga yung will niya para sa ating lahat ng mga anak niya. Kaya dito, kahit di ko nga sa mundo natin na ginagalawan, talamak na talaga ang sobrang napakasama na pagbibiktima or pag ng kaaway natin, lalo na ng Diyos. Kahit nga sa social media ngayon, nasasaktan ako sa mga tao na kahit gusto ng mga alagad ng Diyos na katulad natin na ipahayag talaga yung katotohanan at lalo itong liwanag na nanggaling kang Panginoong Hesus, hindi pa rin nila lubusan pa talagang naiintindihan at tinanggap dahil doon nga nababalot pa sila sa kadiliman. Kaya ipagpatuloy din natin ang pagkikipagsamahan sa pag-pray sa mga taong andun pa sa kasamaan o sa kadiliman, dahil alam naman natin na kahit andun pa sila sa mga kasamaan na or kadiliman ng mga pamumuhay, mahal din sila ng Panginoon tulad natin dati, tulad nga ng sa pahayag kanina ni about Mary. Yun, nagre-replica at nagsisignifies yun ng kahit gaano pa makasalanan ng isang tao, pag willing lang talagang isurrender, sumunod sa kanyang will or kalooban, walang imposible na tatanggapin at lilinisin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan sa puso at sa buhay ng isang tao. Kaya isa tayong kumbaga sparks dito sa mundo, sa presensya at kaluluhatian ng Panginoon, at lalong-lalo na sa kanyang liwanag na ipapatuloy at ipalaganap pa ang kanyang pag-ibig sa isa't isa, dahil yun talaga ang nararapat. Kaya keep it up lang tayo, dahil alam natin andito na tayo sa birth pain, simula ng birth pain. Hindi pa ito kumbaga nangangalahati, simula pa lang tayo. Pero we all know and we are excited to come and meet Him in the right time and the right moment. Kaya nga, bless tayo na isa tayong kaparty sa katawan ng Panginoong Hesus, na para matupad yung kalooban niya, na makumpleto na talaga yung lahat ng anak niyang mga pinili. Kaya keep it up lang, pagpatuloy natin na mag-encourage, mag-lift up sa bawat isa, lalo na sa mga taong naguguluhan pa ngayon sa bawat isa-isa, kung lalo na din sa tawag nito, sa kakasimula pa lang paglakad sa journey spiritually, physically and mentally about sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating lahat na patuloy at magpapatuloy hanggang sa huli. And that's all, and God bless.
Praise God. Ayan, baka meron pa pong gusto mag-share ng kanilang ano. May gustong umakyat. Gusto niyo po ba mag-testimony? Baka may gustong mag-testimony din yan. Daniel. Pwede nyo ate siya i-up ate. Ito si Accept nyo na yan. Ecclesiastes. May nais po ba kayong i-share? There is not religion po only the Bible, the Lord's word. And John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya kahit gaano man kadilim ng buhay natin bilang Kristiyano, wag tayong wala na pag-asa na may Panginoon na kasama natin araw-araw kahit nasa problema tayo. Kasi sa mga problema natin si Jesus Christ lang yung nagbibigay ng lakas para malagpasan natin yung mga problema. And I'm sure about my testimony, about my do before, mga gawain ko before bago ako naligtas. Okay lang po ba? Oh, sige po. Okay lang po ba? Okay lang po, okay lang po. Sige po. At year 2023, isa pa akong basagulero. Isa akong drug addict, drug sealer, gunman. Lahat yun naranasan ko. At wala akong wisdom sa aking buhay noon Kaya naisip pagdating ng ilang taon o ay month, naisipan ko na ano ba talagang purpose ko dito sa mundo? Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang kasamaan na lang ba ako? Kaya itong verse na binasa ko kanina, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Kaya doon ako parang naliwanagan yung buhay ko, yung puso ko na biglang sobrang tigas ng puso ko biglang kaya ayun, salamat sa Panginoon nga nandito ako ngayon nanampalataya kasi Jesus the way is the truth. Jesus the way who are lost. Jesus the truth who are in error. Kaya anuman mga pagsubok dinaanan natin being Christian life, dapat manalig lang tayo sa Panginoon. And last verse 1 Peter 5:8. Sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kahit alam natin na si Satan yung una nating kaaway dito sa mundo. Alam natin na si Satan lang yung handang magnakaw sa ating mga knowledge being Christian life. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nandiyan si Jesus Christ. Yun lang po. Salamat. Ayan, Praise thank you po. God. Praise God. Salamat po, brother. Praise Ayan, God, brother. Yun po yun mga kapatid. Kaya talagang ibigay po natin ang ating buong puso, buong buhay sa Panginoon para kayong malinis tayo, mabago, matuwid, at mapabanal po habang nandito pa tayo. Diba ma? Amen. Sana. Tsaka 'di ba? Nakita natin yung pamumuhay ni brother bago siya baguhin ng Panginoon, 'di ba? Talagang ang Panginoon ang Panginoon ang hinahanap niya hindi mabuti.
Ang hinahanap niya yung masama na handang magbago. Yung nais niya, di ba? Kaya walang imposible talaga sa Panginoon kasi kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano pa karami yung kasalanan na ginawa mo sa mundong ito, di ba? Basta lumapit, magpakumbaba, ibigay mo yung sarili mo, isurrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya kanyang baguhin. Kaya ka baguhin. Kaya tayong baguhin. Kaya huwag po nating hayaan yung salita ng mundo na masama ka na, hindi ka na magbabago. Mali po yun eh. 'Di ba? Kaya ang dapat natin alamin, ang Panginoon, kaya tayong tanggapin kahit gaano pa tayo kasama. Kaya tayong yakapin sa karumihan ng buhay natin. Diba? Kaya yun lang po mga kapatid. Surrender lang po sa lahat sa Panginoon. Sa Kanya lang lahat. Praise Ayan. God, brother. Ayan. Kasi pag ang desire talaga ng puso mo, magbago ka, talagang ang Panginoon ang nagtatanim sa puso natin. Siya ang way talaga ng buhay natin. Paano tayo matututo, paano, kung nadapa tayo, paano tayo ibabangon ng Panginoon sa pagkakadapa natin at muli nating makikilala ang tunay na magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon. Kaya, lahat tayo may desire talaga na maakap ng Panginoon. Iyon talaga ang ating sa buhay natin, kaya tayo mananatili sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos, iyon ang magpapabago sa bawat isa sa atin. Yun lang, brother. Salamat sa Diyos. Let us pray together. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, Ama ng kataas-taasan, Ama ng lahat na nagbibigay ng light sa bawat isa sa atin. You are my Jehovah Rapha, my Elohim, my Yahweh El Shaddai. Lord, ikaw lang ang aming itataas, ang iyong salita, Panginoon. Panginoon, sa hapon na to, Panginoon, salamat po sa iyong gabay at patnubay sa amin, sa group namin, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita, O Lord. Salamat po, Panginoon, na ang lahat ng bawat isa sa amin ay magkakaroon ng light sa pamamagitan mo, O Lord, na ibibigay niyo sa amin ang guidance tungo sa iyong kaharian, O Lord. Ang sacrifice po namin sa hapon na ito, Panginoon, ay nilalaan po namin sa iyo dahil ikaw ang aming tinatangi, ikaw lang, Panginoon, at wala na pong iba. Panginoon, mulit-muli po kaming nagpapakumbaba at patuloy po kaming humihingi ng tawad sa bawat isa sa amin na ang lahat ng aming mga pagkakamali, ikaw, Ama, ang magbibigay ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Lord, I break all demonic forces, all evil spirit, Panginoon. Demonic forces from land, from sea, from air. Please break it all. All the spiritual darkness, Panginoon. Ito'y itapon na to, ang Panginoon, sa dagat-dagatan apoy. Dahil lahat ng ito ay pinagtatagumpayan na namin at hindi ka na maghahari sa amin sa bawat isa sa buong mundo, Panginoon. Pakabalutin mo kami, O Lord, ng iyong banal na dugo. Lahat-lahat po, Panginoon, ng aking mga kapatiran sa buong mundo, Panginoon, inilalapit ko po to sa iyo. Itinataas ko po to sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng hindi nakakilala sa iyong salita, Panginoon, ay abutin, Panginoon, sa pamamagitan ng social media na ito, Panginoon.
Nakakalungkot po, Lord, na ang mga taong nagpe-persecute, imbes na kinalaning ka, Panginoon, nananatili sila sa kingdom darkness. I rebuke it, Panginoon, na ikaw lang talaga ang maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano mang mga nagawa naming mga kasalanan, O Lord, isinusurrender po namin ang bawat isa. Ikaw na po, Panginoon, ang humatak sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat isa sa aming puso. Ano mang hindi namin na i-reveal sa iyo, Panginoon, mga sin na unforgiveness. Lord, ikaw na po ang magpa-remind sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maghari. Ikaw po, ibigay niyo po, Panginoon, ang kaliwanagan. Let your light shine upon us, Panginoon. Patuloy mong paliwanagin ang ilawan namin, ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga sambahayan. Lord, ano ang mga pinagdadaanan, problema, mga struggles, Panginoon, ikaw na po. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Dahil alam ko, ikaw, Panginoon, ang aming Alpha at Omega. Lord, maraming salamat po. Lahat po ng nakakaranas ngayon ng sakit, O Lord, kayo po, Panginoon, let your healing on them. Ibigay niyo po, Panginoon, ang kagalingan ng bawat isa. Kung ito man po sa buong katawan namin, physical po na katawan namin, ikaw po ang mag-heal from head to foot, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw lahat ang makakagawa dahil lahat ng promises mo, Panginoon, ay pinanghawakan namin. Na ang sino man lumapit sa iyo, Panginoon, ay ibibigay mo to. Lahat ng mga promises mo, God. Alam kong hindi mo ito hindi mo ito pababayaang hindi namin makamit. Dahil ito ang iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak. Lord, maraming salamat po sa lahat ng iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Tulad po ng pananampalataya ni Martha. Lord, hatakin mo kami. Hatakin mo kami sa iyong kaharian. Huwag mo po kaming pababayaan kasama ang aming mga pamilya. I know, Lord, na yung promises mo, ibibigay mo, na tatanggapin namin ng aming pamilya ay magiging kasama namin sa iyong kaharian. It thy will be done, O Lord. Mangyayari. Pinanghawakan po namin ito, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos. Pinagkakatiwala ko lahat, Panginoon. Ano man ang kaganapan sa bawat isa sa aking mga kapatid na nandito sa live, ikaw ang magsashine. Ikaw ang maglalight, Panginoon. Ikaw ang aakap sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil lahat ay maglalaho ayon sa iyong salita. Pero ang iyong mga salita ay iiwan mo sa amin, sa puso namin, that will lead sa iyong kaharian. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. And praise God, Nanay. Alam everyone. Bye.
Salamat sa Tayo kung pag-aaral. God's will. Salamat po. Bukas.